Palapakan po natin ang Diyos. Yan, so good morning and kasama po natin via Facebook Live. Continue to share our live stream. For your information, meron na rin po pala tayong YouTube account para po sa ating Sogsim page. Ang pangalan ay Sogsim Church. Tama ba? Ayun ba ang nakalagay? Sogsim Church. So, replay po yon. Wala po tayong live dahil ang live po natin is sa YouTube lang. Sa Facebook lang. Okay, so let's continue sa ating series, Realign. So excited ba tayo sa series na ito? Again, tayo ba ay masaya at excited sa bagong series na ito? Yan, so Realign. So last week and last month, natapos po ang series natin on discipleship, pero it doesn't mean tapos na tayo sa pagdi-disciple or tayo po ay nagpapadisciple. Dapat tuloy-tuloy po yun. So lahat po ng napag-aaralan po natin, every Sunday, every series, I pray nawa ay atin po itong lakaran at i-apply po sa ating mga buhay. Amen. So today, realign. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Yan, parang tinapos na ba? Gusto niyo bang tapusin? So mabuti po yun, ang Panginoon po natin ay hindi pa po siya finish sa atin. Ibig sabihin, probably iba po sa atin nalulungkot. Bakit Lord, ang tagal-tagal dumating ng pinapanalangin ko? Bakit kung kailan lumalapit ako sa iyo, ito yung nangyayari, may mga hindrances, may mga obstacles, may trials. Normal po yan, kapatid. So kung tayo po ay dumadaan sa pagsubok or anuman feelings ang nararamdaman mo, it's a normal thing. So, tanggapin po natin yan at magproseso tayo. Ang pinaka-importante, anuman ang sitwasyon, anumang panahon, may bagyo, bumahaman, ang importante, kasama po natin ang Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Yan, so parang yan po natin, realign. So magpapaayos po tayo, no? Pag sinabi pong on first reading, pakita mo nga yung next page na. Realign, it came from the root word align. Sabihin nyo nga align. Yeah. Yung word na align, it's a verb. Ibig sabihin, action word po ito. It means to be in line or to put things in straight. Sabi yung word na align, actually, po yan from a French, yung etymology, galing po yan sa French word, meaning line. Line talaga yan. So, ibig sabihin, to be in line or to put things in straight or in proper place. Nagigets po ba natin? Ayun po yung word na align, hindi po yung word na realign. Yung align lang po muna yan. So, parang, para malinaw, example, hindi ba tayo yung mga may sasakyan po dito, tayo po minsan pag napaplatan or nagpapalit po tayo ng gulong, hindi ba dapat pag natanggal na natin at ibabalik po natin yung gulong, hindi mo siya mapapasok ng maayos kapag hindi properly align ang iyong pagpasok sa butas. Kasi iba ron 6, 4, 5, depende sa sasakyan, dapat properly align ang pagpasok at pantay. At pag hindi po pantay ang tornilyong na ikabit mo dyan, sa taas masikip, sa ilalim maluwag, ang magiging takbo ng gulong mo ay dispalinghado, hindi pantay. Probably nagwiwigil yan o ang pudpud ng gulong ay hindi pantay. Maagang makakalbo yan, mapupudpod. Kasi hindi siya naka-align. Amen? O even, for example, sa track and field, sino po naglalaro rito or kasali sa sports ng track and fields, especially in race or running races, tayo po ay tumatakbo sa oval. Sino tumatakbo dyan? Wala. Runner lang yung iba, no? Okay, so dapat, kung tayo po ay tumatakbo, importante po sa mga kasali po sa track and field, lalo ko 100-meter dash, 200, 400, hindi ka pwedeng lumagpas sa lane mo or sa line mo. Kasi the moment na lumagpas ka, ikaw ay madi-disqualified. So, ibig sabihin, importante po, dapat tayo po ay nasa alignment. Even sa ating mga praise and worship, kung tayo po ay member ng band, yung manganganta o yung singer, dapat naka-align siya sa tunog po ng instrumento. Hindi po porket may puso ka sa pag-awit,
excited ka, gusto mo mag-worship, at gusto mong ma-expose sa band or sa simbahan, dapat yung key na kinakanta mo ay kapares ng key or tinutugtog ng keyboardista at ng gitarista at ng bahista. Tama. So dapat naka-align even yung ating pong drums at yung bass, dapat sabay po yan na nagbibigay ng tempo, ng bilis. Dapat, all of them dapat naka-align. May kausap ba ako? Nagigets? So ibig sabihin, dapat naka-align po yung ating ginagawa para maging maayos, in proper place and straight. Ngayon, kapag nilagyan naman po natin, next slide, kapag nilagyan po natin yung align ng re, ibig sabihin po niyan ay again, repeat, or anew. Gawing bago, ayusin, yan po ibig sabihin niyan. So, ibig sabihin, pag pinagdikit na po natin yung word na realign, ibig sabihin, to put things in line, in proper place, and in order again. So, ayun po yung kabuuan niya. Pag align, yung una, then pag nilagyan ng re, lahat po ng re, ibig sabihin, to repeat or to do it again, ibig sabihin niyan, realign. May kausap. Malinaw? Ayan po ang meaning, no? To put things in line, in proper place, and in order again. Diba? Realign. But in our context, in the context of our series, realign or realignment means having a restart, replenish, recharge, or to be restored again. Kasi kanina parang medyo technical, mga material things ang ina-align. Usually pag sinearch mo ngayong alignment, nakapokus siya most especially sa mga bagay. Pero pwede po natin gamitin ang realign or realignment in terms po ng ating pong mga character. May kausap ba ako? Na kailangan po natin or in terms mag-restart tayo. Kasi pag restart, computer lang ay nire-restart, nire-reboot, nire-replenish, nire-recharge. Ang pinaka-keyword po niyan, we need to be restored. Kailangan ma-restore tayo. Magkaroon tayo ng bagong buhay. May kausap pa ba ako? So all of us need to be aligned. Lahat po tayo kailangan ng alignment. Kung gamit po tayo, mapupudpud ka, mauubos ka, at kailangan mong ma-realign muli. Diba? Para yung sasakyan, sabi ko nga kanina, yung may sasakyan, every 5 kilometers or 10 kilometers, kailangan po niya ng change diaper, change oil, or tune up, para bumalik po siya sa original performance. Hindi porket marunong kang mag-drive, tapos na, ang ganda na sasakyan ko, smooth. Pero after, yung odo po niyan ay umabot na speedometer niya, ay lumagpas na sa 5,000 or 10,000, 10,000, medyo medyo iinit na yan, mangangamoy na yan, hindi na siya kagaya ng unang performance. Ganon din yung matagal na, kung tayo po ay matagal na hindi nagagamit, kailangan po talaga natin ng realignment. Amen? Ba? Maging kung sasakyan yan, importante ang sasakyan, araw-araw, napapa-start mo siya. Importante, nag-iinit ang engine, kasi pag hindi mo yan in-start sa loob ng 1 linggo, may masisira dyan. Kakalawangin yan, especially mga bolt niyan, yung mga lungs niyan, matutuyo yan kapag hindi mo ginamit. At kahit yung gulong mo na bago, kapag hindi mo nagamit, bit niya, yung bigat na sasakyan, ba? Mga 1 buwan, 2 buwan, makikita mo yung gulong niyan, nagpa-flat yan, lumalambot yan. Why? Kasi hindi nagagamit. Kaya importante, tayo po ay nagagamit. Amen? Material things and human ay kailangan po nating ma-realign. May kausap pa ba ako? Pag bumili tayo ng bagong bike, bagong-bago, lahat naka-condition yan, pero after 2 weeks na ginagamit mo yan, ano mangyari? Yung manubela niyan luluwag. Tama? Yung gulong niyan, lalambot. Di ba? Hinanginan ko na yan yung nakaraan na. After 2 weeks, lalambot talaga yan. Yung rayos niyan papaling, yung tornilyo niyan, lumuluwag, kinakalawang, or nadidisalign na. Amen. Kailangan mo ng realignment. Bagay man, tao man, all of us needs to be realigned. Amen.
So tayo po madalas sa pagbagong taon, di ba? Marami sa atin nagkakaroon ng restart or what we call New Year's resolution. Ayun yung parang, gusto ko ayusin ang buhay ko. Gusto kong ayusin or itama yung aking po mga habits, itama yung aking perspective. Magkaroon ako ng fresh goals para naman magkaroon ng sumakses naman ang buhay po natin. Tama? Kadalasan ganyan, no? But, ngayon po ay lumagpas na po tayo sa 6 months. Maaring maganda ang ating naging simula nung pagpasok ng January, February, March, hanggang ngayon. Pero, ang tanong ko ngayon, sa kabilang dumaan na buwan, do we still need to be realigned? Kailangan pa ba natin ng realignment? Yes. Kailangan po natin mag-evaluate. Kailangan natin mapag-isipan ano pa ang dapat nating gawin or magawa pa. Kasi kung hindi, either we slow down or umangat tayo or maging stagnant na tayo kapag hindi tayo nag-realign. May kausap pa ba ako? So lahat tayo, especially now, July na po, kailangan natin ng realignment. Amen? Realignment. Kailangan ma-restore tayo muli. Ma-align tayo muli. So ano-ano po yung dapat ayusin sa buhay po natin? Amen? Ano ang unang dapat ma-realign sa buhay natin? Now, as our topic, realign your heart. Tama? Sa bahay po natin, ano ang dapat unang linisin? Yung labas o yung loob? Di ba't loob? Una natin lilinis. Bago ka lumabas, unahin mo yung kwarto, sala, papunta sa palabas. Pag nagwawalis tayo, laging palabas. Ganon din sa buhay po natin. Bago po natin ayusin yung panlabas. Ito po, panlabas po ito. Bago natin ayusin yung panlabas, lagi po nating unahin muna yung panloob. At ang ating loob, hindi po bituka. Usually, ang compose ng tao, maraming parts yan eh. Pero iba po yung puso. Minsan kasi sobrang busy tayo, inaayos natin yung panlabas na bagay. Inaayos po natin yung trabaho natin, yung karir po natin. Busy tayo sa panlabas. Busy tayo sa social media, tama, sa mga kaibigan. Pero nakakalimutan po natin na ang lahat po ng ginagawa po natin, lahat ng binanggit ko po, ay nag-uugat lang po yan, lahat sa laman ng ating puso. Amen? How do you react? How do you post? Paano ka magtrabaho? Lahat yan nanggagaling muna sa ating puso. Kaya bago mo unahin ang panlabas, unahin po muna natin yung loob. Sabi nga ng Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart. Sabihin nyo nga, guard your heart. Sabi ng pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo, aside kay Jesus, walang iba kundi si Haring Solomon. Sabi niya, above all else, sa lahat ng bagay, bantayan mo raw ang iyong puso. Bakit? For everything you do, ano raw? Everything you do flows or come from it. Lahat po ay nanggagaling sa puso. Ginagawa natin yung ginagawa nyo ngayon o ginagawa natin ngayon because in the first place, yan talaga yung laman ng ating puso. Bakit kayo nandito sa church ngayon? Ito ang laman ng puso nyo. Bakit yung iba, wala? They have their reason. Bakit yung iba hindi nag-church, nagsisimba? Because ayun ang kanilang laman ng puso. Ayun yung kanilang priorities. May kausap ba ako? Bakit ka nagsisunungaling? Bakit ka nandaraya? Bakit ka nangungupit? Bakit ka nagagalit? Why do you entertain lust? Bakit ka nagdi-disobey? Gumagawa ka ng masama at kasalanan dahil kasi iyon ang laman ng ating puso. May kausap ba ako? Hindi po pwedeng gulatan. Kahit gulatin tayo, pero still, ikaw pa rin ang magdi-decide at ang magdidikta niyan ay ang ating mga puso. Kaya mahalaga, bantayan ang puso kasi, di ba sabi dyan, everything you do flows from it. The springs of life coming from our heart. Kaya dapat maraming aayusin
Unahin muna nating i-align bago ang bike mo, bago ang motor mo. I-align mo muna sa lahat ang ating puso. Amen? Bakit? Hebrews 3:10, sabi po dyan, they always go astray in their heart. They have not known my ways. Kasi ang tao po, bakit kailangan bantayan? Kasi ang puso po ng tao ay laging nagwa-wander. Sa ibang version po niya, nagwa-wander, or lagi po siyang napapariwara, lagi siyang sumasablay. Madali siyang, pag sinabing astray, hindi po ito yung sausawan ng upos ng sigarilyo, astray ha. Pag sinabing astray, ibig sabihin po niya, madali kang ma-wander, madali kang maligaw. Tama? Madali tayong mawala, especially parang bata. Ayun ang description ng author ng Hebrews, na ang tao raw ay madali lang mapariwara sa totoo lang. Ayan ang original state ng tao. Madaling maloko. Kaya nga sabi ng Jeremiah 17, verse 9, the heart is what? Deceitful. Saan daw? Above all things. Pansinin nyo, no? Above all things, guard your heart. Kanina. Pero dito, the heart is deceitful above all things. So talagang nakikita natin, yung springs of life ay galing sa puso. At ang nadadaya talaga sa tao ay ang puso. Hindi mo pwede sisihin, si Satanas kasi, si brother kasi, si sister kasi. Kaya ako ginagawa ito eh. Ba? Anong ginagawa mo? It's your choice. Ikaw ang nag-isip niyan, ikaw ang gumawa niyan, and it came from your heart. Either you are deceived or not, lahat ng ginagawa natin came or springs from our heart. Kaya, guard your heart. And who can understand it? Ang puso ang ibang daraya. Or mabilis madaya. May kausap ako. Diba? Mga mga kababaihan, young people. Diba? Minsan kapag tayo ay sinabihan na, oy, ang ganda-ganda naman ng buhok mo. Diba? Oy, parang pumuputi ka, kumikinis ka. Ang sexy mo naman. Diba? Ano nararamdaman nyo? Hindi ba't kinikilig tayo or yung tenga natin, ang sarap pakinggan? Ibig sabihin lang nun, nadadamay po yung ating pong puso. Hindi naman. Diba? Hindi naman. Totoo ba yun kapag gumaganon ba talaga mga babae kapag natutuwa siya? Yes. Diba? Ibig sabihin, kumain na ba you? Kumain ka na ba? Sa mga text eh. Para minsan, kapag tayo nakarinig ng, oy, inaalala ako, oy, may nagkikare sa akin, binibigyan ako ng upuan, oy, pag birthday ko, binabati ako. Tama? Hindi ko sinabi lang loloko pero madalas. Kasi men always put their foot forward. Laging unang papogi yan eh. Hindi naman sasabihin niya yung mga pangit eh. Lalo kung nanliligaw yan. Always first foot forward. Yung the best ang ipapakita mo. Pero yung pangit na side, hindi mo sasabihin at hindi mo ipapakita. Therefore, we are being deceived. Kaya ingatan po ang puso. Hindi porket binigyan ka ng tsokolate, ng GCash na 50 pesos, mahal ka talaga. Diba? So, the heart is deceitful. Amen po ba? Kaya kung meron tayong dapat unaing ayusin, ano ba yan? Tagalog na, hirap pa. Ayusin ay ang ating pong puso talaga. May kausap. Again, 2 Chronicles chapter 16 verse 9. For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that He may strongly support those, sino raw? Those whose heart is completely His. Na ang puso ay naka-align sa Diyos. Na ang puso niya talaga ay sa Panginoon. Ang sabi po niya sa Tagalog, ang mata ng Diyos ay nakatingin sa mundo, sa lahat ng dako, at gusto niyang suportahan or tulungan. Sino raw tutulungan niya? Lahat ba? Ang puso ay nasa Diyos or naka-align kay God, sa Kanya. Are you with me? So mahalaga, dapat naka-align po tayo. Minsan yung blessing hindi ka agad natin nararanasan
Probably because our heart is not aligned. Parang sa panlabas, maayos naman, maganda naman, kumikita naman. But the problem is, the real blessing, minsan yung support, hindi natin maranasan because baka yung heart natin ang may diferensya. Baka hindi tayo naka-align. Kaya ang tanong, naka-align ba talaga ang puso mo sa Panginoon? Yun ang tanong sa atin, naka-align ba talaga ang puso ko? Another one. Diba? 1 Kings chapter 11 verse 4. Si Solomon, as Solomon grew old, tumatanda na si Solomon, his wife turned his heart after God's, and his heart was not fully devoted to the Lord. Katulad ng, hindi gaya ng puso ni David, ng kanyang ama, na talagang devoted yung puso. Ibig sabihin, yung heart ni King Solomon was not aligned, was not devoted to the Lord. Kaya minsan, nako-compromise mo yung maraming bagay kasi yung puso natin, wala na. May kausap pa ba ako? Bakit ang puso ni Solomon ay nakabaling na sa ibang Diyos? Dahil ang puso niya, sabi ng verse, ay hindi naka-align or devoted, hindi nakaalay sa Panginoon. Kung sisiya sa atin po kaya ng Diyos ang ating puso ngayon, nakikita niya kaya, nakakonekta ba tayo? Naka-align ba tayo? Pag binuksan kaya ni Lord ang puso natin at titignan niya, ano kaya ang makikita niya? Makikita niya ba yung glory ni God ay nasa sayo ang glory ni God? O ang makikita niya pag tayo ay inoperahan ng ating spiritual heart, ano kaya ang makikita ni Lord? Iwain ko kaya ito. Uy, pera. Ano makikita niya? Uy, career. Ano makikita niya? Uy, scatter. Diba? Ayun ba makikita niya? Makikita niya yung, uy, girlfriend mo, yung boyfriend mo ang nakikita pag binuksan ang puso mo. Or pag binuksan ang puso mo, ang nakikita ni Lord, madilim, nakatago. Sex or lust. Or pag binuksan ang puso mo, nakikita galit, nakikita hatred, bitterness, unforgiveness. Nakasulat talaga, oh. Anger, hatred, bitterness, unforgiveness, lahat na nandoon. Ibig sabihin lang, we are not aligned with the Lord. May kausap pa ba ako? Alam niyo po si King Solomon. Si King Solomon po, dati po ay devoted. Di ba sabi? Maraming verses, hindi ko na ipapakita sa inyo. Si King Solomon po ay devoted. Kailan? Dati. Sabi niyo nga, dati. Ba? Pero tayo kaya ay posible? Posible kaya na devoted tayo sa Panginoon, sa Diyos dati, pero hindi na tayo devoted ngayon? Or hindi na totally nakalinya, or hindi na totally nakagiya, nakakambyo yung ating puso sa Kanya? Wala na ba tayong connection or may hadlang or may linyang nakatawag dito? Kumikiwal. Kumbaga sa bilyar, pag tumira ka, diretso naman yung tira mo, pero bakit lumiliko? Kasi kumikiwal na yung tira mo. Ibig sabihin, hindi na tayo naka-align. Akala mo lang nakakonekta ka, pero hindi na pala. So this is the purpose of our preaching for this morning. Realignment. Mahalaga, una sa lahat, ma-align muna bago ang marami, bago ang iba, bago ang panlabas. Unahin nating i-align yung ating puso sa Panginoon. Amen. Why our hearts matters to God? Gaano kahalaga na yung puso natin ay kailangan dikit sa Panginoon? Bakit ganon? Bakit mahalaga ang puso? Number one, because God looks at the heart. Maaring tinitignan ni Lord yung ating itsura, pwede, pero God really looks or search our hearts. Sabi nga na 1 Samuel 16 verse 7, if you remember, si Samuel, naghahanap ng hari. Di ba? Naghahanap siya ng hari. Napapalit kay nino? Kay Saul.
Ano sabi ni Lord? Pumunta ka sa anak ni Jesse. Di ba? Mga anak niya 12. Lahat nakita niya. O, eto pogi, eto malaki, eto matangkad, eto macho. Siguro eto na. Anong sabi ni Lord kay Samuel? Ang tigas ulo mo. Di ba? Ang sabi ni Lord, sabi diyan, for the Lord sees not as man sees. Man looks at outward appearance, but the Lord looks on the heart. Tama? So, dyan nakatingin ang Panginoon. God looks at the heart. Hindi po siya nakatingin kung, oy, maganda ka. Hindi, marami kasi sa atin pinaghahandaan talaga yung panlabas. Ang damit, ang buhok, ang kilay, di ba? Ano pang pinaghahandaan? Di ba? Dito sa simbahan, yung performance, yung galing, yung talino, yung ganda. Pero nakalimutan natin na ang Diyos pala, nakatingin una sa ating puso. Tignan mo ang puso mo. Baka mabuksan, no? God looks at the heart. Bakit? Next slide. Because the heart is the real you. Ang puso talaga, yan ang ikaw. Meron tayong tinatawag na inner life. Yung puso mo, iyan talaga yung ikaw. Hindi yung nakikita ng maraming tao sa social media. Madali lang yan eh. Filtered lahat yan eh. Pero ang totoong ikaw, yung inner life mo. Kaya dapat unahin nating ayusin bago ang marami, panloob muna. Kaya kung ang puso po natin ay marumi, ang puso natin ay hindi tama or hindi naka-align sa Lord, therefore, ano man ang maging desisyon natin, ay hindi rin magiging maayos. Kasi in the first place, hindi maayos ang puso. Kaya importante, yan ang inuuna. May kausap. Acts 13, verse 22. And when he removed him, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, sabi ni Lord, I have found in David, the son of Jesse. Ano raw si David? Nakitaan ni Lord yung puso ni David, a man after my own heart. A man after God's own heart. Si David yung tao na malapit sa puso ni Lord kasi ang puso ni David naka-align sa puso ng Panginoon. Paano mo nasabi naka-align? Ayun no? Who will do all my will. Kapag tayo po, ang tao po ay naka-align sa puso ni Lord, ibig sabihin lang, He will do all God's will. Kung ano ang gusto ng Panginoon, yun din ang gusto niya. Yung ayaw ng Panginoon, ayaw din niya. At ganun si David. Ganun kaiba si David sa lahat ng mga naging tinawag niya, mga lingkod niya, mga prophets, mga priests, mga kings. David is different because David, a man after God's own heart, ibig sabihin lang nun, lahat ay gagawin niya para sa Diyos. Tayo kaya, kapatid? Tayo kaya, lahat ba ay kaya mong gawin para sa Diyos? Ama, lahat ba ay kaya natin gawin para sa Diyos? Sinabi na ni Lord, 6 days you shall labor. Hindi po magle-labor, ha? 6 days magtrabaho ka, but on the 7th day, as the 10 Commandments, be rest. Rest upon me. Have rest on me. Or sabi pa, di ba sabi ng Bible, huwag mong kaliligtaan o ipagpapaliban ang ginagawa nating pagtitipon. Huwag mo nang tularan ang iba. Sabi ng Hebrews 10:25. That is the word of God. But back to the questions. Kaya ba nating gawin ang lahat para sa Diyos? Anak, mag-tithes ka. Anak, magbigay ka, mag-offering ka. Nagbibigay ba tayo kay Lord? Sabi ni Lord, anak, magpatawad ka. Patawarin mo na siya, pero ilang taon na, ilang buwan na, ilang araw na. Hindi ba't sabi ni Lord, huwag mong hayaan lubugan ka ng araw sa iyong galit? Magpatawad ka. At kung ikaw ay magbibigay ng handog sa Panginoon, bago mo ibigay yan, pwede ba makipag-ayos ka muna sa kapatid mo at bumalik ka para ibigay ang handog?
Tama. Hindi na bumalik para ibigay handog, no? Sabi kasi ron, iwan mo. Nauna yung handog. Iwan mo yung handog mo, umalis ka dyan, punta ka sa kapatid mo na may kaalitan ka. Patawarin mo siya, makipag-ayos ka. Ikaw ang nag-move. Pastor, ayaw makipag-ayos sa akin. Okay lang yun. At least ikaw nakikipag-ayos ka. Hindi kung ayaw, wala ka na ron. Exempted ka na ron. Ginawa mo yung part mo na makipag-ayos. Amen? Kaya ba natin gawin ang lahat? Kaya ba natin magpatawad? Kaya ba natin mag-submit? Kaya ba natin sumunod? Kaya ba natin isuko ang ating mga bisyo? Isuko ang ating mga hilig para sa Panginoon? That is God's own heart. Gagawin ang lahat at ganun si David. Sana tayo makitaan kaya tayo ni Lord na kagaya ni David na gagawin ang lahat para sa pangalan ni Lord. May kausap pa ba ako? Madali, mahirap pero hindi po imposible. Kapag ang puso mo ay hindi nakalinya sa Panginoon, ang hirap, pastor. Hindi ko gagawin yan, hindi ko kaya yan. Hirap ka agad tayo, pero kung tayo ay dikit sa Panginoon, nakaayos, nakalinya tayo sa Panginoon, hindi mahirap. Hindi rin madali, pero pwede at kaya. Kasi lahat ay gagawin natin para kay Lord. Kailan nagiging mali? O ano ang mga signs na ang ating puso ay naka-disalign? Ano ang mga palatandaan na ang ating puso ay hindi nakalinya sa Panginoon? Magbibigay lang ako ng 4. Ilan? 4. Marami ito actually. 7. 4 na lang. Number 1, ano ang signs na ang puso natin ay hindi nakalinya sa Panginoon? When we allow sin to control us. That's number 1. Ang puso natin ay hindi nakadikit sa Panginoon kapag pinapayagan natin na yung kasalanan na ang mag-control sa atin. Parang lagi ka na lang kinokontrol ng kasalanan na yan. Hindi ko kaya eh. Hindi mo kaya. Hinayaan mo. Kasi sabi ni Lord, kaya mo yan. Walang pagsubok na hindi kayang lampasan. Diba? Lahat na ni Lord eh. At pagdating ng pagsubok, bibigyan ka niya ng lakas. Pero ang problema, hinayaan mo. Pinili mo pa rin. Kahit alam mo na may paraan naman para makaiwas, pero you allow sin. At the moment you always allow sin to control you, ang puso mo napapalayo. Sabi nga ng Hebrews 3:13, but exhort one another every day, as long as it is called what? Today. So ibig sabihin, lagi, ngayon, magpalakasan tayo lagi. Hindi yun tuwing linggo lang tayo magpalakasan. Kaya nga mahalaga, mayroong life group, merong cell group, merong mga gawain ng simbahan, hindi lang tuwing linggo na nakikinig kayo rito. Kaya nga yung disciples ko sa cell group ko, I required them. Mag-send kayo sa akin ng devotions nyo daily. And they comply. Nagsisend sila ng devotion nila. Pastor, ang hirap. Yes, mahirap. Pero kailangan natin yan para sa ating ikalalago, yung salita ng Diyos. Hindi lang pag tayo kumakain, daily ang kain mo eh. So dapat ang spiritual food mo, daily rin ang intake mo. Tama? Makinig ka ng mga preaching natin dati. I-replay mo or mag-devotion ka. Makinig ka ng ibang preacher, pwede rin naman. Piliin mo lang, baka kasi ang mapakinggan mo, yung kakaiba. Are you with me? So sabi po dyan, so that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. You know what? Kapag ang kasalanan ay laging ginagawa, tayo ay naluloko na. And our hearts are being hardened. Sabihin nyo nga hardened. Yan. Hindi porket idol mo si James. Hindi yan yon. Alam niyo yung pusong tumigas? Na kahit alam na pinagsasabi na, anak, mali yan. Pero ginagawa mo pa rin. Bakit? Hardened na kasi. Ang tigas ng ulo. Nasanay ka sa pagsuway. Nasanay kang hindi sumunod. You allow sin. Kaya naka-bandage ka dyan because you harden your heart. May bilin si Lord sa'yo eh. May warning si Lord sa'yo.
may instructions, but you choose to allow sin to control you. Naalala niyo si Eva at Adan? Ha? Alam niyo ba? Naalala natin si Eva at Adan. You know what? Wala pong pangit na kasalanan sa unang tingin. Ano? Walang pangit na kasalanan sa unang tingin. Lahat yan maganda. Tama? Parang yung story nila Eva at Adan. Pinagbabawal ni Lord na kainin yung prutas na ito. Pero ang ganda sa mata. That's why walang kasalanan na pangit sa unang tingin. Pangit pala, ba't ginawa mo? Hindi ba't nagandahan ka? Hindi ba't natukso ka? Naengganyo ka? Di ba? Walang pangit na kasalanan sa unang tingin. Kasi lahat yan, deceit or pandaraya ng demonyo. Sabi ng demonyo, pag kinain mo to, magiging kagaya mo ang Diyos. Ba, maganda yan ah. Di ba? It's a lie. Sabihin ng demonyo sa atin, gawin mo yan. Walang makakaalam niya ang ginagawa mo. Hindi yan alam ni pastor. Tayo lang makakaalam niyan. Tama? Deceit. Sasabihin ng demonyo, minsan lang naman yan. Sige na, tikim lang. Shot lang naman eh. Tikim lang naman, minsanan lang naman eh. At saka, sinabi ko sa kanya kanina, hindi yan alam ni pastor. Eh si pastor may discernment. Diba? At kahit hindi si pastor, hindi alam ni pastor, pero walang lihim sa Diyos. Maliit lang naman eh. Kalingkingan lang naman eh. Yan ang pandaraya ng demonyo. Small ano lang naman yan. Petty sin. Di ba? May maliliit lang. Kaya minsan tayo, maliit lang naman yan. Patatawarin naman ako ni God eh. Patatawarin ka naman ng Diyos eh. Sige, gawin mo na. You know what? Kapag lagi mo nang ginagawa yung kasalanan na yon, lagi mong pinakikinggan yung demonyo, our hearts are being hardened. We are being deceived. At ang kasalanan na ang nagko-control sa iyo, kaya linggo-linggo na lang, magre-repent ka pag bago mag-Sunday, gagamitin ako ni Lord, kakanta ako, Lord, I repent. Pero pagdating ng Monday, malakas na kasi ka pa. Tuesday, eto na, nanonood ka na naman ng Reels. O, nanonood ka ng mga TikTok. Di ba? Dumadaan na yan sa mga cellphone mo. Tama? Kasi kung anong kiniklik mo dyan, lagi na mag-a-appear yan. Inaalaw mo eh. Ang tanong, anong kasalanan mo ang kumokontrol sa'yo ngayon? At kung yung kasalanan na yan, sooner or later, yan ang magdi-disalign sa'yo kay Lord. May kausap pa ba ako? Pangalawa, ano mga sign na nadi-disalign ng puso natin? When we permit unbelief. Sabihin nyo nga, unbelief. Hindi po ito yung unbelief na hindi tayo naniniwala sa Diyos. Naniniwala naman tayo eh. Pero madalas, nagdududa tayo sa Diyos. Numbers 14, verse 11. Remember Moses and the Pharaoh, Ramses. Diba sabi niya ron? And the Lord said to Moses, how long will these people despise me? Sabi ni Lord, how long will they not believe in me? In spite of all the signs that I have done among them. Nagigets po ba? Hanggang kailan ako iinsultuhin ng mga anak kong ito? Hanggang kailan ako iinsultuhin ng mga Israelita? Hanggang kailan tayo iinsultuhin ng mga Egyptian na to, ng Pharaoh na yan? How long will they not believe in me in spite of all the signs that I have done among them? Ang daming tanda. Ang daming miracles na ang binigay ng Diyos sa mga Israelita. Nagpaulan ng mana, nagpaulan ng pugo, nagpakita ng apoy, nagpakita ng mga ulap, ng malalakas na kulog. Pero still, deadma, waipek. Ang daming testimony narinig. Ang daming pagbabagong ginawa ang Diyos sa atin. Pero, we still practice or we permit unbelief. You know what, church? Christian. Wow, Christian. Kapag sinanay mo ang puso mo sa doubt or pagdududa or unbelief, diba? Pag sinanay mo yan, yan ang problema natin. Sinanay mo na eh. Sinanay mo na hindi magtiwala.
Sinabi ng Diyos sa kanyang salita, pero sinabi na sa Bible pero nagdududa ka pa rin. Sabi ni Lord, pag ginawa mo to, diba, ito ang gagawin ko sa'yo. Pero ikaw sabi mo, kapag nagbigay ako, mababawasan ako. Kapag nagbigay ako, mawawalan ako. Tama, pero meron si Lord na mismo in His Word. Ito na sinasabi niya, without, minsan nakikipagdebate pa tayo kay Lord, Lord, I rebuke you. In Jesus' name, mali yan. Nakasulat na. What the real problem is, we permit unbelief. Inaalaw natin, sinasanay natin na hindi pakinggan at pagdudahan yung salita ng Diyos. May kausap pa ba ako? Kapag ikaw o ang puso mo ay may alinlangan sa Diyos, hindi ka nasusunod sa Diyos. Nag-aalinlangan ka na eh. Nagdududa ka na, Word of God na, pinagdududahan mo. Kapag namimili na tayo ng susundin na lang natin sa Biblia, delikado na tayo. Why? Kasi disalign na ang puso natin. Biro mo itong Word of God, pero pinipili mo na lang yung susundin mo sa Word of God. Ibig sabihin, malayo ka na sa Diyos. Niloloko mo na sarili mo, niloloko na tayo ng dyablo, kawawa tayo. May kausap. Kaya pa? Huwag natin i-permit. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Huwag kang masanay na kontrahin ang salita ng Diyos. Bible na, kinokontra mo pa. Butik. Okay? Number 3. Anong signs pa? When we allow pride to direct us. Na yung pride na yun, nagko-control sa'yo. Sabi ng Exodus chapter 5, verse 2, sabi ni Pharaoh, but Pharaoh said, who is the Lord that I should obey? Who is the Lord that I should obey His voice and let Israel go? I do not know the Lord, and moreover, I will not let Israel go. Sabi ni Lord kay Moses, sabi mo kay Pharaoh, let my people go. Pero ikaw, si Ramses, di ba, yung Pharaoh ay prideful. Sinong Diyos na yan? Sino yung Lord na sinasabi mo dapat kong sundin? Tama? Kapag tayo po ay napuno ng pride, dun po nagkakaroon tayo ng disalignment. May kausap. Paano natin malalaman na tayo po ay namumuhay na sa pride? Tignan mo yung katabi mo. Hindi siya yan. Okay? Diba? Paano natin malalaman na ang puso natin ay puno na pala ng pride? Naalala ko tuloy yung sa may TikTok. TikTok ba ito o sa Reels na napanood ko? Merong isang babaeng maganda, pumunta sa isang doktor. Sabi niya, Dok, papacheck up po ako. O, kamusta ka na? Mga ilang araw na po kasi kung, mabilis uminit ang ulo ko eh. Diba? At, ano pangalan mo? Sinabi, spell mo, hindi na may spell. So sabi niya, sige, amin yung kami mo. Daliri. Kamay po ba? Daliri. Di ba? Napanood niyo yun? Tapos ang sabi niya, mataas naramdaman ng doktor. Ang taas. Anong mataas, Dok? Mataas yung pride mo. Yung pala yung tumataas. Ano ba yan, Dok? Ano ba yung sinasabi mo? O, kita mo? Sinisigawan mo na ako ngayon. Joke lang po yun. Actually, it's a meme. Meme lang naman yun. Pero ibig sabihin lang, nakikita yung pride the way we react. Nakikipag-usap lang naman. Actually, doktor ngayon, kumukonsulta ka. Pero sinisigawan mo na yung doktor mo. And that is pride. Minsan, wala na tayo sa lugar, mataas nga naman. Mataas yung pride niya. Amen? So, paano natin madidetect na tayo po ay may pride na or mataas na yung pride natin? Hindi ko na nilagay dyan. Random na lang, pakinggan nyo. When we do not give honor and respect. Paano yun? Honor should give to everyone, to all people. Pero kapag hindi mo to binigay, especially sa parents mo, hindi ka nagmamano, hindi ka nagbibless, you do not respect and honor them. Kapag sumasagot tayo ng pabalang, pag pinapagalitan tayo, sagot pa rin tayo ng sagot. We disrespect our parents. How else? When we do not acknowledge the person.
Acknowledge natin yung tao. Even sa mga text, ba? Pag chinat po tayo or piniem po tayo, and those people na nag-chat, they're expecting a reply. Attend ka ba? Pupunta ka ba? Or what? Or deadma tayo? Kapag tayo ay deadma, anong tawag doon? We dishonor. And that means may pride na tayo. Am I correct or am I right? Tama? The moment we do not reply, it's pride. Wala nang taguan. Yun talaga yun. At dahil sa pride na yun, nalalayo ka na. Kasi sa lahat ng ayaw ni Lord, yung ikaw ay may pride. Ayaw na yun. The detestable things in the Lord, in the eyes of the Lord, is pride. Ano pa? Paano pa natin masasabi may pride na tayo? When we do not obey instructions. Kasi piling mo, mas marami kang alam, kasi piling mo may pinag-aralan ka, or piling natin mas tama yung ating mga opinion. Kaya ayokong sundin yung instruction ni mentor. Parang di naman maganda yan eh. Or ayaw na natin, ibig sabihin lang, pag ayaw mo na magpaturo, ayaw mo nang magpakorek, ibig sabihin, may pride na tayo. May kausap. Bati pa ba tayo? Kaya pa? Tama? What else? When we do not submit to authorities. Sa gobyerno, hindi ka nagsasubmit, ayaw ka mag-comply. Anong NCAP? Ba? Batas ako, diba? Tama? Sa gobyerno natin, anong ganito ganyan? Anong ordinance? Walang ordinance sa akin. It's pride. When we do not submit to authorities, when we do not submit to our parents, to our leader, to our mentor, to our pastor, at baka maging sa Diyos, we do not submit. That's the problem. Are you with me? And that is pride. Even God, si Pero, anong Diyos? Sana wag dumating sa buhay natin yan. Anong Bible? Walang Bible sa akin. Kasi yung Word of God, equivalent yan ng authority ni Diyos, ni God. Are you with me? Ayun eh, sinabi na ni God, pero hindi ka mag-comply, hindi mo gagawin, then, pride comes in our hearts. When we refuse the truth, and when we refuse to change, ayaw mo nang magbago, ayaw mo tanggapin yung katotohanan ng salita ng Diyos, malayo na ang puso natin sa Panginoon. Mali na ang puso kapag lagi na lang tayong merong pinaglalaban or may pinapatunayan. May kausap ba ako? Minsan ganyan tayo eh. Nakatago, sige, pakita mo. Pakita mo, di ba? Huwag ka nang kumibo, pakita mo na lang. Kahit sabihin mo sa ganung kapamaraanan, it's pride pa rin. Kung talagang gusto mong sumakses, maging maayos ang buhay mo, hindi mo na kailangan sabihin, hindi mo na rin kailangan patunayan para kay Lord, para sa pamilya mo. Yun ang gawin mo. Hindi mo sasabihin, ipapamawa ko sa Kanya. Ito ang maling ginawa niya. And that is pride. May kausap? And last, ang sabi dyan, ano pa yung signs? When we keep resisting the Holy Spirit. Yan, no? Kapag po ang banal na Espiritu ay pirmis nating dinidedma, tinatakbuhan, sinasabi ni God, ng banal na Espiritu, ito yung gawin mo, pero Lord, ikaw ba yan? Talagang ayaw mo, pero si Lord talagang sinasabi na. Acts chapter 7, verse 51, You stiff-necked people, uncircumcised mga supot, ang inyong mga puso at ang inyong mga tenga, you always resist the Holy Spirit as your fathers did. So do you. Nire-resist natin, tinatanggihan natin, hindi natin pinakikinggan yung udyok ng banal na Espiritu sa atin. Bagamat hindi sinabi ni Pastor, pero ang Holy Spirit po ay nangungusap sa inyo. May mga bagay na hindi ko nabanggit, pero alam mo, pinapasabi ng banal na Espiritu na ito ang tama, pero dinideny mo, hindi mo ginagawa, then you resist the leading and conviction of the Holy Spirit. Yes, nagre-repent ka. Pag nagre-repent ka, kapag superficial na lang yung repentance mo, iiyak tayo, wala lang, parang naging sanay na lang tayo na umiyak pero walang changes, walang pag-udyok,
ng banal na Espiritu na ito talaga ang dapat mong ginagawa. Tama? Ang problema, ayaw natin ma-expose, pero patuloy ka naman sa kasalanan. Nagagalit tayo kapag pinagsasabihan tayo, kinokorek tayo, pero patuloy naman tayo sa hindi pagsunod, sa paggawa ng kasalanan. And because of that, we resist the Holy Spirit. May kausap? So, ito pong pinag-uusapan po natin, parang medyo seryoso, no? Yes, it is. Seryoso siya, pero dapat talagang seryosohin natin ang Panginoon na ayusin ang puso natin para hindi tayo ma-disalign, para hindi maging normal. Diba? Parang sabi yung topic po sa young people natin, ano yun? Denormalize. Tama? Am I right? Ang ganda po ng team nyo, denormalize. Kasi most churches, maraming Kristiyano kuno. Sasabihin nila, okay lang yan, normal lang yan, gawin natin yan. Nino-normal mo yung dapat hindi normal. Then we normalize all things. Dapat we denormalize. Huwag natin gawing normal yung sinasabi ni Lord na hindi normal. Gawin pa rin natin, sundin natin. Amen po ba? By the way, for your information, para alam lang po natin, I just like to inform everyone ng ating pong bagong youth leader ng ating pong simbahan sa Jesus Anointed Generation, si Kuya Dave Alansalon. Yeah, para lang alam nyo, no? Okay, kung meron kayong tanong, PM nyo na lang ako, mag-usap tayo mamaya sa likod. Okay, now, to end my topic, samahan na po ako ng pogi nating keyboardista. How to realign? Mabilis lang po ito, randomly, 3 lang po ito. Paano natin, kung nakita natin yung mga signs na tayo ay dispalinghado ang puso natin kay Lord, paano natin ito i-realign? Number 1 is what we need, conviction. Sabihin nyo nga, conviction. Napakahalaga ng conviction ng banal na Espiritu Santo. Kagaya po ngayon, kahit hindi po ako mag-altar call mamaya, importante itong salita na binibitawan po natin ngayon. Nang banal na Espiritu sasamahan tayo, kinukonvict tayo. Nangungusap siya, seryoso siya, nasabihin sa atin, anak, ito ang dapat mong gawin, anak, mali itong ginagawa mo. And that is the conviction of the Holy Spirit. Kapag walang conviction, walang pagbabagong mangyayari. Hindi malilinya ang puso natin sa Panginoon. Ang tanging mag-aayos ng puso natin, hindi si pastor. Ang tanging mag-aayos ng puso natin na hiwalay sa Panginoon ay ang banal na Espiritu. Acts chapter 2, verse 37, sabi po dyan, now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? Ang sabi po niyan, nung si Peter po ay nangangaral ng salita ng Diyos, anong sabi diyan? Yung mga taong nakikinig sa kanila, they were cut in heart. Nahiwa puso ko. Diba? Kung sa atin, it hurts. Pastor, sa pool, yung pinipreach mo, pastor, ako yan. Hindi na ako magtataas ng kamay, pero pastor, ako yan. Nakakapagsimba ako sa church, tumatayo ako, pero sa totoo lang, malayo ang puso ko sa iyo, Panginoon. And because of the words of Peter, they were cut to heart. The moment ang puso mo tinamaan, anong dapat maging reaction mo? Ang sasabihin mo na hindi ka magre-rebat, hindi ka makikipagtalo. Ang tanging sasabihan mo na lang, what shall I do? Kagaya nila, Peter, what shall we do? Anong gagawin namin? It's a humble heart. Kapag may conviction, idadalin tayo nito sa pagpapakababa, pagpapakumbaba. Mali ako, inaamin ko anong gagawin namin. Tinatama ng banal na Espiritu ang puso natin. Kapag tinama, sasabihin natin, Panginoon, saan ako nagkamali? Panginoon, anong gusto mong gawin ko na? That is real conviction. Kapag walang pag-amin, walang paglapit, walang conviction ng banal na Espiritu. Huwag niyo sabihin sa akin, Pastor, ang ganda ng mensahe. Wala akong pake. Ang pake ko lang sana, kumilos ang banal na Espiritu. Tamaan ang puso natin. Sasabihin natin,
Lord, anong gagawin ko na? Huwag tayong manatili sa nakaraan. Huwag tayong manatili sa pedestal natin. Dapat ang taong humble, ang taong tinamaan ng salita ng Diyos may conviction. Sasabihin mo, Holy Spirit, what shall I do? O mamaya sabihin mo sa akin, nahihirapan ka, di mo maintindihan. Pastor King, ano na pong gagawin ko? Eto na po kasi ang ginagawa ko eh. Ano pong gagawin namin? Pangalawa, confession. Para mabago ang puso, kailangan kang humingi ng tawad. Amen. Mahalaga po yun. Hindi pwede, alam naman ni Lord eh. Hindi po. Apart from repentance, if you will not repent, you too will perish. Yun po ang sabi ng Bible. Hanggat hindi ka magre-repent, hanggat hindi ka mag-confess, alam naman ni Lord, hindi ganoon. Kailangan mag-repent ka. Sabihin mo, Lord, sorry. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ito ang magandang pangako ng Panginoon. Kapatid, kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan or merong ang bigat na nararamdaman, ang pangako ng Panginoon, mag-repent ka. If you confess your sin. Ang sabi dyan, tapat ang Diyos na ikaw ay patatawarin. Ano pang sabi? Hindi ka lang patatawarin. Lilinisin ka sa lahat ng iyong karumihan at kasalanan. Ang ganda ng Panginoon, ang ganda ng salita ng Diyos, ang ganda ng pangako niya. Hindi ka lang pinatawad. Lilinisin pa ilan daw? Konti. Ano lilinisin niya? Ha? All. Sana all linisin. Pangako ni Lord, the moment you confess and repent, all of your sins will be forgiven and all of your sins in the past, burado yon. Walang record si Satanas. Kaya wag tayong matakot. Ay, baka balikan ako ng demonyo. Isa lang sikreto. I-confess mo na. Kasi ang problema, habang tumatagal, hindi ka nag-confess, baka ang demonyo mag-confess. Alam mo ba, ito ginagawa niyan. Unahan mo na ang dyablo kaysa ang demonyo ang mag-expose sa'yo. Expose mo na ang kasalanan mo sa Panginoon, mag-repent ka na, kaysa ang dyablo pa ang mag-expose sa'yo. Amen. And finally, last, what we need is contrition. Ang lalim naman yan, Pastor. Simple lang, ito po yan. Psalms 51 verse 17. The sacrifice of God are broken spirit, a broken and a contrite. Contrition meaning durog. Kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, kung tayo mananalangin, mag-aalay sa Panginoon, sabi dyan, ang taong lalapit sa Panginoon ng basag, contrite ng durog, broken ng spirit, durog na, Pastor, kanina pa ako durog. Ang sabi ng Panginoon, God, oh God, you will not despise. Kailanman hindi tatanggihan ni Lord, kailanman hindi itatakwil ni Lord o itataboy niya lahat ng lumalapit sa Kanya ng basag at durog. Hindi ito yung gano'n ha? Durog yun eh. Durugista. Diba ang gusto ni Lord, durog yung puso, hindi durugista. Sabihin na natin durugista ka, pero ang pangako ng Panginoon, kung durog din ang puso mo, umiiyak, sugatan, Lord, ako yan. Lord, gusto ko mabago, gusto ko ma-align. Ang pangako ng Lord, kailanman, hindi Kanya itataboy. Tatanggapin ka ni Lord. Gaano man kalaki ang kasalanan mo, pero kung durog kang lalapit sa Kanya, I will wipe all your sins. Tatanggalin ko yan. I will cleanse all your sins. All your unrighteousness. Wala na. Isa lang sagot. Basag. Contrite. Durog. Handa ba tayong lumapit sa Panginoon ngayon? Ito na, simulan na natin. Realign. Simulan natin sa puso. Let's repent. Let's ask God for forgiveness. Tayo po tayong lahat as we pray. I know, maybe you feel successful.
maganda ang nangyayari sa'yo, or yung iba naman sa atin, parang ang laki ng kulang, ang laki ng gap. Lord, ang dami kong kailangan, ang dami kong problema. Ayusin mo, Panginoon, yung bayarin namin. Ayusin mo, Panginoon, yung pag-aaral ng mga anak namin, yung bill namin, yung utang namin. You know what? Mahalaga po yun. Pero maybe ang kulang, sabi ng Panginoon, unahin mo, ayusin ang puso mo. Kaya ba natin magpaayos? Taas mo ang kamay mo, kapatid, as we pray. Kung nais mo magpaayos sa Panginoon, itaas mo ang kamay mo ngayon. Aamin ka, Panginoon, nagkasala ako sa iyo. Kagaya ni David, umamin siya, Lord, to you alone I sin. To you alone, Panginoon, naging tamad ako. Panginoon, naging tamad ako sa ministry. Naging tamad ako, Lord, sa devotion. Naging tamad ako, Lord, sa prayer life. Forgive me, God. Forgive us, Lord. And right now, correct our hearts. Realign our hearts again. Hallelujah, Panginoon. Patawarin mo, Lord, kami. Sa lahat po na nagtaas ng kamay. God, you know them personally. Yung inner life nila, Panginoon, basang-basa mo. Alam mo lahat ng pinagdaraanan nila. But Father God, in the name of Jesus, pwede po ba hawakan mo, God, ang puso nila? Ilinya mo, God, sa puso mo. Idikit mo kami, Panginoon. Huwag mo kami hayaan lumayo sa lakad mo, sa puso mo, O God, sa plano mo, sa vision mo, Lord, sa amin, sa buhay namin, sa simbahan, sa pamilya namin, God, kasama ka namin, O Diyos. Lord, forgive us. Forgive us, Father, for our sins. Forgive us, God, for our pride. Forgive us, Father God, that we allow, God, sin in our lives, our unbelief. Forgive us, Father. And right now, God, we accept your Holy Spirit. Again, God, we claim, we accept your forgiveness in the name of Jesus. Tinatanggap namin ang banal na Espiritu, ang maglinis ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming Espiritu in Jesus' name. Let your cleansing, God, flow in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Purihin po natin ang Diyos.